Isa TV production. Your only island TV channel. Basa na ako sa ulan. Okay. Yo, mga kalodi! Yes. And we're back again for another episode ng It's Up to You. This is your host, Lodi Diggs. At ang inyong sporty bestie, Christine. At kami ang mga kasama nyo para sa panibagong episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV, Your only island TV channel. At yun na nga mga Lodi. Kung nakikita nyo, masyadong maulan. Yes. Pero rain or shine, susugod kami. O, di ba, Lodi Diggs? Yes, at para sa episode na ito, ating matutunghayan or mga kasama ang mga bagong sangguniang kabataan para sa sugod Kabataan. episode. Yon. Yes, So, for the best team, matanong ko lang, anong barangay nga ba yung susugurin natin for this episode? syempre, ang barangay na pinakamamahal ko, ang barangay Sunrise. Bakit mo ba malang barangay Syempre, Sunrise? this is where I live, Lodi Diggs. Bagay, Ayan. lapas pala yung under Sunrise. Oh, syempre Ano naman. kasi ano na? Tas. Hindi, kala mo lang yun. So, Alam mo paano? lang. So, Ayun. paano ba yan? Ayun na nga, maulan na, Lodi Diggs. Yes. Alam mo ba yung sa rain dance ni Sarah Geronimo? Hindi ko alam. Ganun siya, Lodi Diggs, oh. Aasarin Sige, mo. ganyan mo. Aasarin mo na naman. Ganon, di ba dancer si Lodi Diggs? Ayan. But, ayun, humahaba na masyado ang ating chikahan. Mamaya na natin to i-continue. Let's go at sugurin na natin ang barangay Sunrise. Tara! 3, 2, 1. Ayun, tara! So, ayun na nga, Lodi Diggs. We're Hindi gonna mo, dyan go nata sila. there. Yeah. Ayun, let's go. Ganda Baka tayo. andyan na yung SK ng Sunrise. Yun. Yo, Happy Isabela! Happy Isabela! Good morning! So, hi. Wala pala sila eh. Oo, kala ko wala sila. Pero nandito sila, Lodi Diggs. Good morning nga! Pasok tayo! So guys, may bisita tayo from Isa TV. Hello po, Happy Isabela! Hi po, Happy Isabela! Hi po! Happy Isabela! So yun, kasama natin ang sangguniang kabataan ng Barangay Sunrise. So yung mga Loders kay, kamusta kayo? Okay lang. Ay, lang. So, So, first of all, pwede nyo bang ipakilala ang inyong mga sarili sa ating mga manonood? Yes, let's start. Siyempre sa katabi ko. Oh, sige. Okay. Sabi ko na nga ba eh. Sige. Ayoko makipag-switch ng upuan kanina. So, yun na nga po. So, magandang araw. Happy Isabela. So, I am John Kenneth M. Legaspi. So, I'm SK Kagawad of Sunrise Barangay. Si SK Ken. Ayan. Pangalan ng Let's kapatid ko. move on. Sige po. Ako naman si Delphine Di Palayan Jr., isa rin pong SK Kagawad ng Barangay Sunrise. SK Delphine. Kilala ko to eh. Sikat Talaga? ko na basketballista lang Isabela. Ay, oo. Next si... Yes. Hi po, Happy Isabela. Ako si Dico Diaz, ang ice skate veteran ng Sunrise Barangay.
Treasurer. Alam mo na. Ay. Ayan Ayan. naman, treasurer. Ano ba? Beatbox champion na. Sample mo na sa sample na natin. Sa Belaga Talent. Ay, ganon. Siya pa rin na. Oo. Bigyan na ng sample na natin. So, next. Ito. Ito si Mr. Pogi. Ay, long hair. Ayan. Ay po, ako nga pala si Jim Alin de la China, SK Secretary ng Sunrise. Wow, si Secretary. Siyempre, ako ba? Pogi naman ang Secretary. Iba rin, di ba? Oo. So, next. The only girl here in group. Oo. Hi, happy Isabela. I'm Zyrus K. Esquides, ang SK Kagawad ng Sunrise. Wow. So, next. Okay, ito naman. So, hi, happy Isabela. My name is Editan Bukoy, or SK, your SK Kagawad ng Barangay San Esteban. Nakakatuwa, di ba? Kasi Siyempre. marami sila ngayon. Oo. Masayang panahon. Oo. Pero So, syempre, hindi yes. natin palalampasin ang kanilang SK chairman. Ito, di ba? Yan yung Lodi. Ayan. Pinaka-lodi. So, hi po, happy Isabela. Ako nga pala si Joshua Belocura, ang SK Chairman ng Barangay Sunrise. Yay! Ayun, si Dati ba? SK Joshua. So yun mga Lodi SK, kamusta kayo? Kamusta yung pagiging leader ninyo ng mga kabataan dito sa inyong barangay? Opo, yes, SK. Super okay naman. Kumbaga, magsisimula yun mula sa amin. Kung palagi kami magkasama, syempre dyan din yung mga kabataan. Nakikita nila yung pagsasama namin para kumbaga maging mabuting kami. Ehemplo. How about yung mga natin, SK officials? Baka meron dyan, yes. Ano yung naging fulfillment ng role ninyo bilang SK officials ng inyong barangay? Oh. Dating sa mga community. Sino? Let's hear from SK Kenneth. Okay, so yun po nun. So as far as ano yung sinabi ng SK Chairman namin, so kung ano yung makikita ng mga kabataan dito sa Sunrise, so definitely if we unite each other, Yeah. so parang sasamahan din tayo ng ibang kabataan na naririto sa barangay ito. And also, in our projects also na makikita ng mga kabataan, so yun po yung parang makikita nila na, oh, this the Sangguniang Kabataan is very active na. Medyo may may spark na sa henerasyon ngayon. Not from the other generation, nung unang mga SK, so wala tayong mga nakikita. So ngayon, nakikita nila na active na ang mga SK, no? So yun po. How about yung iba, kumusta kayo bilang SK official ng barangay? Kumusta po? Si DJ, si Delphine, di ba? Delphine, pakinggan natin. Pakinggan As for me, iba yung level ng fulfillment, especially if may nagawa kaming achievements sa aming barangay. Gaya nung achievement nung event namin na Yes. nung fiesta. Recently. Yes, recently just nung May. Yun, parang na-overwhelm kami sa mga sinasabi ng tao kasi parang SK daw ngayon may ginagawa. Unlike the other two. I'm proud of you, you know that. So yun, okay, balik tayo kay SK. So, ito. SK, during your leadership po, no, so, ano na yung mga challenges na hinarap niyo and paano po ito na-overcome? Yung challenges kasi sa amin, paano namin yung budget kasi yung paano namin mag-gather lahat ng mga youths sa like kay assembly ganun. Yes. Yun lang yung mahirap kasi meron kasi iba yung klase. Iba din, may mga rations din na na meron silang busy din sa life nila. So, Yes. yun lang yung mahirap sa amin. Gather sila lahat to be para kumbaga kung may gagawin kami na activity, whether anong activity yun, basta andun sila lahat, yung i-gather na talaga sila. Yun lang naman. So parang goal talaga ng SK Na Joshua mag-participate lahat. na lahat, as much as possible, lahat ang magkakasama, Opo. magpa-participate. So for SK, nagpa-participate naman po ba yung mga constituents ng special mga kabataan? Let's say mga 50 to 70%. Ganyan. That's nice to hear, di ba? Yeah. At least, nagpa-participate yung mga kabataan to engage in their activities. Yeah.
Kasi sila din naman yung magbe-benefit doon, di ba? For their own That's good right. well-being. So, next. Yes. So, as a leader in your barangay po, what are your plans po? Specific plans para sa ikabubuti ng barangay nyo, especially sa kabataan. Siguro let's specify yung ABIP and CBYDP ninyo po. Yung sa ABIP kasi namin, madami kami i-ano namin sa ABIP namin is about financial literacy. Yeah. Kasi we know naman na marami sa atin naghihirap. Kumbaga, kung may alam ka sa financial literacy about your financial state, yung financial statements mo, kung marunong ka mag-invest, mag-savings. Kasi, hindi kasi all the time na yung gobyerno yung tutulong sa atin. Yeah. Kumbaga, magsisimula sa atin pa rin. Tama. Yun yung maganda. Actually, ngayon ko lang ito narinig, Lodi Diggs. Yes. From the past, di ba, mga barangays na puntahan natin, yung sa kanila is kakaiba, which is financial literacy. Which is, di ba, parang importante din siya. So far po pala, mga SK, ano ng mga accomplishments nyo during, for the simula ng maupo kayo? So, yung first talaga na namin na yung accomplishment namin is last November 2023. Oh, yes. Which is nagkaroon ng ng mandatory training yung SK officials, yung DLG nagkanda. Then pagka December nagkaroon kami ng Interpurok Christmas Alegria Interpurok Basketball League. Wow. Then badminton league. Oo, yeah. Yung sports activities sila. Yes, then yung darts tournament, Wow. and tsaka nagbigay kami ng loot bags sa mga bata. Yun na, pagka next year, yun na, inayos namin yung mga signages dito sa community. Then, nung May, nagkaroon ng leadership training from the, nag-conduct yung Basilan State College dito sa amin. So, dinala namin yung mga bata, conducted at covered court sa La Paz. Opo. And then after nun, nagkaroon din ng Fiesta Alegria, badminton, yung chess tournament, and lastly, yung Miss Game. Ayun. Wow. Tapos, nung June, nagkaroon din ng dart tournament and ML tournament. Okay. So, Lodi Diggs, ang dami na nilang nagawa. In a short period of time, di Oo. ba? Ilang months pa lang, pero marami na rin silang napatunayan. Oh, di ba? I feel ko mas marami pa silang magagawa in the coming months. Yes. Ayan. And eto na nga. Okay, so much for that, guys. Eto, tanong ko po, sa inyo tong lahat, ano pa ang pangarap or goal nyo para sa kabataan ng Barangay Sunrise? Siyempre simulan natin mula kay... Eto muna, kay SK Kenneth. SK Kagawad Kenneth. So, kung vision lang yung tatanungin natin, no? Yes. Vision in the future, no? In our term, no? In our term. So, kung vision lang yung tatanungin natin, marami pang mga plano or futures na pwede namin gawin para sa kabataan ng Sunrise, no? Not just those activities, those sports na nagagawa or ginagawa namin, but more visions na makikita namin palang araw. Na also, to help to encourage our kabataans to be more gained in activities on what the SK Sunrise having. So, opo. Okay, so yun. parang ang pangarap ni SK Kagawad Kenneth is more engagement. Parang Especially sa involvement mga of Yes. the kabataans in all activities conducted by the SK. Yes. Ayun, si naman, SK Kagawad Delphine. Alam ko para- lahat kasi tayo may mga pangarap. Yes. Yes. Para sa akin, para sa mga kabataan, gusto ko yung mga kabataan is mas mag-focus sila sa education nila. Especially sa sa learning process. Kasi, kumbaga sabi nga nila, knowledge is power eh. Yun. At saka, gusto ko rin sana i-address yung about sa mga bisyo. Gusto ko, if pwede, tanggalin sana yung mga bisyo kasi iba ang impact ng Sa mga kabataan. sa mga kabataan, yun talaga. Yun yung akin. O balik kay SK Kagawad Delphine naman ay Education and health. education and Yes, health. diba? And next, yung natin, si SK.
Gym. Yun. SK Gym. Sabi kasi, katulad lang din sa kanila. Oh, yeah. So, Education and health din. Ayan. Si ano naman, si secretary tayo. ito si Secretary. Parang nasabi naman nila lahat. Parang wala naman ako masabi, pero try ko pa rin. Ayan. Yung sa dito para, yung mag-operate lang yung talaga yung mga youths dito, yun lang talaga. Para magawin namin yung anong dapat gawin dito sa akin. Bale, parang... Ma-address yung concerns. Oo, parang community service. Ayun, di ba nakakaano ako? Ayan, sige, pakinggan naman natin si SK Zairi. Para sa akin, more knowledge and pag kung kaya namin silang tulungan, tutulungan namin. Community service again. Community service again. Siyempre naman, kasi kapag public servant ka, public service. Should render a help. Yes. Ito naman sa pogi kong sabi. Dalawa na. Oo. Okay. So yun na. So yun. So, para siyang puzzle. Pag binuo yung community service, andun yung engagement ng mga kabataan. Para siyang pillar, one by one, binubuo. So when there's engagement, there is a learning, a education, and especially sa health sa mga kabataan na hindi lang dapat sa nila pag-engage yung mauna ng attention, kundi na din sa mga psychological needs nila kasi most of the time is na disregard or na set aside yung mga psychological needs nila. Especially sa work namin is promoting the psychological needs of the clients which is very crucial talaga kasi it lead especially sa kanilang depression, anxiety, and also sa kanilang mga in most cases lead to sa mga ilang porsyentong pagkamatay ng Suicide mga clients. So ayun, especially we take as one and we move as one pa din sa barangay sa amin. So, bale si SK AJI for health and wellness. Parang, yeah, he's more like into siya sa mental health. Mga kabata. Parang ang goal niya is mental health awareness. So, yun ang Lodigs. And of course, hindi natin palalampasin ng SK natin. SK, Joshua, ano yung pangarap mo pa para sa barangay? Kumbaga sa amin, para sa akin, kasi as far as I observe, mas active yung mga kabataan, which is more on sports. Yun talaga. More on sports talaga sila. Pero yung the best kasi is, pag may mga leadership training, mga other seminars na sila pa rin na ang makikinabang, which is mas maganda yun kung para sa mga sports. Kasi yung sports kasi andyan lang pwede natin yung gawing pang-exercise. Yes. Pero yung may matutunan ka, kumbaga invest in yourself ba? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung nakinabang mo. May natutunan ka, may magagamit ka in the future. Parang gano'n. So, kumbaga gusto kong i-encourage yung mga youths na invest more in their knowledge. Kasi nga, knowledge is powerful. Sabi nga ni SK. Yeah, yun na. Narinig na natin kung ano nga ba yung mga kanilang nagawa during their time simula nung naupo sila bilang PSK officials ng kanilang barangay. At kung ano ba yung mga kailangan i-improve and future plans para yung sa kanilang barangay. Diba, for the best? Yes, ang gagaling nila. Yes. Okay. I commend them. But anyway, hindi na tayo magtatagal. At ito na. Siyempre, hindi natin ito palalampasin. Ito ang Youth Talk. Youth Talk. So guys, yung Youth Talk po is parang fast talk lang siya. So ginawa namin yung youth kasi kabataan yes, tayo. ginawa namin sa Youth Talk kasi diba, mga kabataan. So ang tanong, ready na ba? Ready na ba? Ready na? Ang SK Sunrise. Isang gunyang kabataang sunrise. Okay, so mauna ko. Okay. In a scale of 1 to 10, gaano kayo Men! Hindi naman siya galit. In a scale of 1 to 10, gaano kayo ka-approachable? 9. Ay, 9. Okay, so leader or boss? Leadership or relationship? Leadership. So quality or quantity? Quality. Kung meron kayong gustong baguhin sa inyong barangay, ano yun?
pananaw ng mga kabataan. The perception of the youth. Yes. So, leader na inidolo mo. Digong. President Duterte. Digo, no? Okay. Pisa TV is The the best. Uy, dito yan, no? Muling projects or activity na ginawa mo. Yes, and Complete the sentence. 2 years from now, we will be leaving some footprints for us to be remembered by the youth. Oh, hindi naman halatang prepared. Ikaw naman. So yun nga, di ba? Grabe ang sagot sa pasok natin. Youth talk natin. Ayan. So, congratulations. Ang bilis naman. So anyway guys, may gusto ko yung pasalamatan ng Shout out. So, gusto lang namin pasalamatan yung barangay namin. Mga youths din na tumutulong talaga kapag may activity sa nagaganap. So, about po yung iba. Ito si Jim Jim. Si Jim Jim. Gusto mong pasalamatan. Shout out po. Mga crush mo. Pasalamatan ko lang si Jansu Di Basoro sa pagtulong sa amin. Si DJ natin. Sa akin, siyempre sa family ko, who is always supporting me, kay Joshua Belcura, nabibigyan kami ng sahod. Yun. Baka naman si At saka yung mga kaibigan ko doon sa La Paz Barangay na kasama ko palagi maglaro. Yun. Si Ken Ken. So sa mga kabataan na lang din ng Sunrise, no? So especially sa pag-help sa amin sa church, chapel namin, to our SK chairman and also to our very active and well-persistent barangay captain, Honorable Concepcion Andahaw, for helping us to be more engaged in the kabataan. Si AJ. Ayan, we are greatly thankful for Barangay Capcioni Andao for his support and guidance towards us. At na din sa mga kabataan na especially engaged talaga sa mga activities na ginagawa namin. So, yun. Si Saisay, yes. Shout out sa mga kabataang laging nakasuporta sa amin at laging nagpa-participate. Si Dean. At yun lang. Yung mga kabataan na palaging nag-participate. Okay. Ayun. At ayun na guys. Ang layunin ng Sangguniang Kabataan ng Sunrise ay hikayatin ang kabataan na maging mas aktibo at makilahok sa lahat ng mga gawain para sa kabataan. Nais nilang itanim ang diwa ng pagkakaisa at kasiyahan sa bawat aktibidad na kanilang isasagawa. Bukod dito, layunin din nilang lumikha ng mga proyektong mag-iiwan ng matibay na alaala sa mga kabataan ng Barangay Sunrise. Sa bawat hakbang at proyekto, hangad nilang maramdaman ng kabataan ang kanilang halaga at potensyal. Sa huli, nais ng Sangguniang Kabataan ng Sunrise na maging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon ng Barangay Sunrise. And that was it, you old guys. Yes, sana nag-enjoy kayo at may natutunan para sa episode na ito. Again, this is your host, Lodi Diggs, and at ang inyong sport bestie, Christy. Yun. So abangan nyo kami sa susunod na episode ng It's Up to You. Dito lamang yan sa Isa TV, Your only island TV channel.